much, Popoy. So, at least, nagkita na naman tayo. Parang kailan na nagkita ulit tayo. So, ngayon, ang subject natin ngayong araw is all about Introduction to Criminology. So, ito po yung unang-unang subject po na may encounter nyo guys kapag inaral nyo ang CrimSoc. At the same time, ito rin ang unang subject na may encounter nyo once na pumasok po kayo sa mundo ng Department ng Criminology kapag nag-college kayo. At ito din ang unang subject na nakakalimutan nyo kapag nag-board exam na kayo. Why? Kasi siya yung una. Which is, marami kayong mga subject na na-encounter na hindi nyo namamalayan na pagdating nyo sa pagre-review, dito nyo pala makukuha ang halos karamihan na basic term na magagamit nyo para masagutan nyo ang CDI at yung jurisprudence. O diba? May technique na kagad kayo. If you want to top the board exam, just trust me. Masterin mo lang si Introduction to Crim. Then, although sabi ko, lahat naman kailangan yung masterin, but at the same time kasi, sabi ko nga, kailangan sa basic ka muna mag-umpisa bago ka pumunta sa malalim. So, ito yung basic. Nandito lahat. Kasi wag ka muna guys pupunta kay jurisprudence kung di mo alam kung ano ang ibig sabihin ng crime. Kung ano-ano yung mga konsepto ni crime. Kung ano ibig sabihin ng mala prohibita, mala inse. Na intentional felony at unintentional felony. So, nandito siya. Which is, magagamay nyo siya pag pinagsama nyo na ang jurisprudence at CDI. So, let's start. Anyway, sa mga hindi ulit nakakakilala sa akin, I'm Ella Cristina Isidro Incad, kilala as Miss Keyword ng Criminology. So, now, diba, ang ganda ko dito. Palitan na natin. Harangan natin ang magandang nilalang. Dapat dito tayo sa live. Huwag kayo maniniwala sa mga litrato lamang kasi nababago yan dahil sa modernong kagamitan. Okay? So, pag sinabi natin criminology, the entire body of knowledge which is regarding saan? Crime as what? Social phenomenon. Ibig sabihin pala, ang nagbigay ng definition ng ito ay walang iba kundi si Edwin Sutherland o Sutherland, yung ibang term nila, o Sutherland. Bahala kayo, basta Suther, kayo yan. Si Edwin Hardin yan. Okay? Ano meron sa kanya, ma'am? Siya po ang nagbigay ng international definition ng criminology. So, dito, basahin muna natin, then ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nyo siya mamamaster ang hindi nyo kinakabisado ang buong definition niya. Okay? So, sabi ni Edwin Sutherland, ang criminology daw is the entire body of knowledge regarding crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making laws, breaking laws, and are acting towards the breaking of the laws. So, bibigyan ko kayo guys, samanan mukha ni Sutherland dito, ng tatlong keyword na meron sa kinalaman sa criminology. Baguhin natin ang kulay para kitang-kita natin. Okay? So, pag sinabing criminology, ano daw pinag-aaralan dito? Kasi enter body of knowledge which is ano meron sa kanya? May pag-aaral between the crime. Ano pa? Sabi sa definition, kasama daw dito yung process of making laws or breaking laws, which is ang kino-consider natin dito, sino ba ang nagbe-break ng laws? Sino yung tinutukoy dito nagko-commit ng crime? Walang iba kundi sino? Si criminals. At sino yung kilala natin sa criminology na nagre-react doon sa mga nagbe-break ng laws? Walang iba kundi si society. Okay? So, pag tinanong kayo, what is criminology? It's the study of what? Crimes, criminals, and society. So, kumbaga, ang haba-haba ng definition niya, pero may tatlo ka lang kukunin para ma-master mo siya. So, ibig sabihin, hindi isang konsepto lang ang pinag-aaralan kay criminology. Bagkus, bukod kay crimes, nandiyan si criminals. Ano yung binibreak ni criminal? Yung law. Sino yung kadalasan na nag-uumpisa kung bakit may law? Si society. Okay? So, pag tinanong kayo, ang criminology is study of crimes, criminals, and society. Okay? Kasi pag sinabi mong study of crimes lang, teka, hindi naman pwede yan maging criminology. Lalo na pag sinabi mong study of criminals lang.
Kasi tao yung pinag-uusapan mo lang dyan. So, ito yung tatlong konsepto ng criminology. Okay? So, di ba, nasagasaan natin ang mukha ni Sutherland. May other definition din naman akong ibibigay sa inyo. Sabi the entire body, tignan nyo ha, kung tugma ba yung binigay ni Miss Keyword. Meron dito sinabi, the entire body of knowledge regarding crimes, criminals, and what? The effort of the society. Nakuha nyo na yung keyword kanina. Though, kailangan nyo pa rin alamin yung definition na binigay ni Edwin Sutherland. Dahil si Edwin Sutherland po ang kino-considered na Dean of Modern Criminology. Pero sabi ko nga sa inyo, pagkaharap nyo na si Miss Keyword, puro keyword ang kailangan kong ibigay sa inyo. Kadalasan kasi, once na ikaw nagkabisado ka at lagi mo na lang pine-prepare ang sarili mo sa pagkakabisado, hindi mo na mamalayan, imbis na ang utak mo, yung mga mahalagang konsepto lang ang natatandaan mo, kahit yung hindi naman na kailangan kabisaduhin, nakukuha mo. Kadalasan yan, guys, parang USB lang o flash drive yung utak natin. May limitation. Okay? So, dapat, kumbaga, pag sinabing criminology, alam ko, enter a body of knowledge regarding crime as social phenomenon. But, according to Miss Keyword, ang sinasabing criminology is study of crimes, criminals, and society. Okay? The scientific study of the causes of the crime in relation to a man and society who set and defines rules and regulation from himself and to others to govern. So, later guys, malalaman natin ngayon kung science na ba si criminology. Okay? Or hindi pa. Okay? Pero now, meron akong isang bagay na dapat paintindi sa inyo. Yung sinasabi dyan ni Edwin Sutherland na crime. As what? Social phenomenon. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin pala, likas nang nasa mundo ng society ang crime. Okay? Which is hindi natin alam paano siya nagmula. Kumbaga, nung nagkaroon na ng society, automatic may crime na. Okay? Kaya dito pa lang may sagot ka na kung ang criminology ba ay science. Okay? Parang nagbigay ako ng tignan natin sa susunod na kabanata. Okay? Okay. Nakikinig ka pa ba? Yeah. So, sino yung mapag-uusapan natin ngayon dito regarding, guys, sa tinatawag nating criminology? Nandyan, guys, si Edwin Hardin Sutherland and Donald Ray. Sino sila? Sila yung nagsasabi, guys, na hindi daw science ang criminology, but the hope of becoming science for the reason that a man is the subject of the society. So, in terms dito pala, naniniwala si Edwin Sutherland that someday criminology will be a science. Will be. Ibig sabihin, hindi pa siya science. But sooner or later, he will be a science. Because of the reason of man is the subject of the society. Meaning to say, naniniwala silang dalawa na darating ang time, makukonsidered ng science ang criminology. Pero may isa pang personality dito na nagsasabing pinagdidiinan niyang hindi pwedeng maging science ang criminology. Sino yan? Si George Wilker. Bakit? Ano reasons ni George Wilker? Bakit niya nasabing hindi pwedeng maging science ang criminology? Kasi sabi niya, absolutely not a science due of what? Violation of behavior. And take note guys, kung napanood nyo na ang human behavior ko, nasabi ko sa inyo na ang behavior ng tao ay hindi permanente. Ito ay nagbabago. Okay? So, ngayon, anong magiging konsepto natin? Kung general term, guys, ang pag-uusapan, kasi yan na mayroon ng tatanungan sa isip nyo, ma'am, so science ba ang criminology? Dalawa magiging konsepto natin, guys. So, be specific tayo. Kung general term ang pag-uusapan, general term, ang criminology ay hindi pa science. Not science. Okay? But, kung specific ang pag-uusapan natin dito sa Pilipinas na, okay? Sulat nyo na lang sa papel nyo ha, kasi medyo malaki dito. Pag general term, ibig sabihin kabuuan, buong mundo ang konsepto, ang criminology hindi pa science. But, according to 11131, RA, Republic Act 11131, ang new law ng criminology,
dito sa ating bansa. Sinasabi dito guys, ay science na ang criminology. Okay? So, ito lang ang specific natin. Pagdating pa lang sa batas natin. Pero kung general ang pinag-uusapan natin, hindi pa. Okay? But naniniwala si Edwin Sutherland that someday he will be a science. That criminology will be a science. Nakukuha po. Ulitin ko ha. Sinabi ni Edwin Sutherland at Donald Cressey na someday criminology will be a science. But mayroon isang taong kilala din sa field nila na tumutulig siya or hindi sumasang-ayon sa paniniwala ni Edwin Sutherland dahil sa sinasabi niya variation of behavior, which is nagbabago. Till now. Ano ma'am ang konsepto mo dito? Ang paliwanag kasi guys ni George Wilker, kulang sa proposition yung paliwanag nila Edwin Sutherland. Kasi sabi nila Edwin Sutherland, no, man is the subject of the study. Okay, tama. Man, yung taong gumagawa ng crime. Kaya lang, alam mo na ba ang eksaktong way kung paano mo malalaman na siya ba ay magagawa na ng crime? Ibig sabihin ba, sa way of behavior niya, alam mo na ba kagad na siya ay magkukomit ng crime? Yun naman yung gustong ipuntirya ni George Wilker. At sa mundong ito guys, wala kasing tao na tumatanggap sa buong pananaw mo. Darating ang time, meron dyan tutuligsa. Okay? So, dito specific tayo. General, not science. Specific is sa batas natin 11.131. And, tanong ko lang, nabasa nyo na ba yung buong batas na yan? Baka kasi mamaya, ma'am, applicable na po ba yung 11.131? Ma'am, implementation na ba yung 11.131? Ma'am, eto bang darating na board exam? Okay na ba? Si 11.31 na po ba yung kumbaga i-absorb natin doon? I-implement na po ba? Yes, guys, si 11.131 na po ang batas ninyo. New law na yan eh. Kaya wala na yung dating batas. So, bakit mo kinatatakutan yung RA 11.131? Kung ang alam mo sa sarili mo na kailangan mo lang naman is maipasa ang board exam. Okay? So, at least, prepared ka na. At wag na wag kayong magtatanong kahit sa social media kung tuloy ba ang board exam. Dahil ang kailangan mo lang gawin, mag-review. Para kung sa susunod na darating na mag-a-announce sa PRC, ready ka na. Hindi yung kailan ka lang magre-ready kapag nandyan na. Okay? So, evolution of criminology. Parang ano yan eh, Pikachu. Okay? So, ano ang meron kay evolution of criminology? Lalo na guys, later on, mapag-uusapan natin ang tawag doon, ang mga theories. So, para hindi na kayo mahirapan, ang kriminolohiya, bago kasi siya naging salitang, dito muna tayo. Parang susulat ko. Tapos mamaya ililipan natin. Ang criminology kasi guys, criminology, hindi pa siya unang ginamit na salita. Okay? Ibig sabihin, naging latest term na lang siya. So, dumaan muna siya sa unang salita na ang nakilala ay ang kriminolohiya. Okay? So, ang kriminolohiya, may keyword tayo dyan. Letter A. Okay? So, pag sinabing letter A, ito'y nagmula sa salitang Italian word. So, Italian. Kasi may letter A si Italian. Italian. Okay? Anong year? So, ma'am, niloloko mo na kami. Dito na natin ilagay kasi hindi nahihirapan ka pang magsalita dyan. Tama nga naman. So, ang kriminolohiya, may letter A. Nakita? Yes. 1885 siya unang nakilala. Sabihin, ito ay nagmula, unang ginamit noong 1885 ni Rafael Garofalo sa salitang Italian word. Okay? So, meaning to say, ang unang gumamit, or the word coin, okay? Siya yung unang gumamit ng salitang yan. Which is, mula sa kriminolohiya, naging criminology siya after nito. Baga, evolution nga. Okay? So, way back 1887, after 2 years, guys, may isang salita pa ang lumabas sa mundo. Anong salita yan? Criminology Okay? Sino yung criminology na yan? Ito po ang salitang ginamit ni Paul Topinard. Which is, ito'y salitang French word. Para makabisado nyo yan,
in terms na madali lang yung keyword nyo, pag criminolohiya, may A, Italian. Sino gumamit? Rafael Garofalo. Okay? Pero pag sinabing criminology, may E, French word. Sino gumamit? Si Paul Topinard. Nakukuha po. Pero guys, meron ako munting paalala regarding dito kay 1885 saka 1887. Meron iba guys nagsasabi na ang kriminolohiya daw ay nabuo noong 1887 at ang criminology ay 1889. Okay? Kung pa umurong. Pero bakit ma'am keyword 1885 ang ginagamit mo at 1887? Kasi guys, noong time na lumabas sa board exam yan, mismong board examiner na rin ang nag-confirm kung anong date siya. And take note, itong sinabi niya, 1885 at 1887. And take note guys, nagbabago din kasi ang examiner natin. So, kung sakaling dumating ang point na, ma'am, sabi nung nung senior namin, ang lumabas po 1889. Sino ba ang board examiner nila? Sino ba ang board examiner nyo ngayon? Okay? So, meron silang iba't ibang, ang tawag dun sa ginagamit. So, ngayon, hindi naman ako haharap sa mga pagmumukha ninyo nang hindi tayo updated yan. So, kapag lumabas ulit siya sa board exam, ito na po ang isasagot nyo. 1885 at 1887. Okay? So, ano pa? Si Rafael Garofalo. Si Rafael Garofalo po ay isa sa mga naging estudyante nino. Walang iba kundi si Cesar Lombroso. Okay? So, si Cesar Lombroso po, Cesare Lombroso, Enrico Ferri, at Rafael Garofalo. So, ang pinaka-mentor nila, si Cesare Lombroso. Mamaya guys, marirealize nyo bakit ko sila kailangan ipakilala sa inyo. Though, hindi pa rin kayo dapat maging nagkakabisado ng mga name kasi siguro sa isang area, minsan isang beses lang lumalabas yung talagang name o yung mga personality. Pero dapat alam nyo pa rin, kilala nyo pa rin kung anong ginawa nila. So, back to topic. Si Rafael Garofalo, Enrico Ferri, estudyante ni Cesare Lombroso. At silang tatlo po ang kinonsidered na Holy Three. Okay, Holy Three. At mamaya, pag napunta na tayo sa mga theory, may reason kung bakit sila tinawag na Holy Three. Nakukuha po. Ulitin ko ha. Ang kriminolohiya, Italian word. Sinong gumamit? Rafael Garofalo. Anong year? 1885. Pagdating ng 2 years, 1887, anong salita ang lumaganap? Criminology. Salitang French word na pinalaganap ni Paul Topinard. At pag tinanong kayo, kung Latin term naman pag-uusapan natin, ito ay lumabas sa salitang crimen, meaning accusation. Okay? So, sino yung Holy Three? Kumbaga, ang keyword ko nga dyan, guys, LGF, less grave felony. LGF. Less grave felony. Lombroso, Garofalo, Ferri. Okay? Kung gusto nyo naman, share. Cesar Lombroso, Enrico Ferri, Rafael Garofalo. Bahala kayo kung saan kayo kampante na keyword nyo dyan. So, sila ang kinonsidered na Holy Three. So, ano naman ang tawag, Ma'am Ella, sa mga tao na nag-aaral ng crimes, criminals, and society? Walang iba kundi salitang criminologist. Okay? So, kapag study pinag-uusapan natin, study, automatic, criminology. Pero pag tao ang pinag-uusapan, anong tawag sa taong nag-aaral ng criminology? Ang isasagot nyo, criminologist. May letter T. Diba? Pag letter T, tao. Pag Y, study. Okay? So, pag sinabi natin criminologist, attempt to build theories that explain why crime occur and test to those theories by observing behavior. Sabi ito ni Oscar Soriano. Pero may definition din na ang sinasabing criminologist is a person who study criminology, causes of crime, theories that deals with criminals, with victims, and society. Also include the proper prevention, suppression, and recommendation for the proper and effective means of preventing
of crime. So, sino nagsalita niyan? Siyempre, INCAD. So, sino yung kilala nyong INCAD? Okay, yun, Chapopoy Couple. So, criminologist, any person who is graduate of the degree of criminology, who has passed the examination for criminology and registered such by the board. Ito yung mababasa nyo guys sa unang batas nyo na Section 22 ng RA 6506. But anyway guys, ang pinulo nyo na is 11131. Okay? So, may nagsabi, Ma'am, pwede nyo na po ba kaming tawaging criminologist? Yes. Okay? Pero, mas masarap guys kapag sinabihan ka ng registered criminologist. Okay? Kasi, Bachelor of Science of Criminology na napasok mo, so criminologist ka na kasi napag-aralan mo na siya eh. Pero kinakailangan mo pa rin maging lisensyado para masabi talaga na ikaw ay registered criminologist. Okay? So, di ba parang pag psychology, sino ang nag-aaral? Psychologist. Pag psychiatry, psychiatrist. So now, pag sinabi natin criminology and criminalistics, okay, maraming magkakaroon ng konsepto dito guys, na malilito. Pag criminology versus criminalistics, ang criminology po ay nakafocus sa social science. Okay? Unlike, pag sinabing criminalistics, isa yan guys sa subject nyo, sa area na mapag-aaralan ninyo, ito na may nakafocus sa application of science, applied science. Okay? Ginagamitan ng iba't ibang science. Okay? So, ang criminology, anong klaseng approach naman? Theoretical approach. Kaya nga may pag-uusapan tayong mga theories. Okay? Reason out guys kung bakit sinabing hindi pa science ang criminology kasi hanggang ngayon po, hindi pa rin napapaliwanag kung paano malulutas ang crime, kung saan nagmula ang crime, at sino sa mga theories ang may katotohanan. Dahil kaya nga siya tinawag na theories guys, it is the widely accepted by society kasi may mga certain events na nangyari at napatunayan na siya, pero hindi pa rin siya mapaliwanag ng science. Kaya nananatili siyang theory. Kailan lang siya magiging science? Once na meron na siyang principle. Okay? Ibig sabihin, may nakalatag na bakit, na isasagot na nila yung bakit, paano, at kailan. Di ba? Parang light. Alam na natin kung saan nagmula ang light. Alam na natin kung paano ginagawa ang light. Okay? Kumbaga, yun yung konsepto kasi guys ng science. Kumbaga, parang medicina. Okay? Hindi sila naniniwala sa mga sabi-sabi. Kailangan may medical term talaga at mayroon talagang study behind that. Okay? So, person of crime ang focus ng theoretical approach. Okay? Tao. Then, pagdating sa criminalistics, it is instrumentation guys eh. Okay? Bakit sinabing instrumentation? Kasi guys, gumagamit siya ng iba't ibang science to what? To detect how the crime committed. Okay? So, the practical and technological theory, kumbaga, anong konsepto ng criminalistic? Pinag-aaralan po ang study which is physical evidence. Kaya nga, di ba, napag-usapan nyo sa criminalistics nyo, question documents, nandyan ang photography, nandyan ang ballistics. Paano mo ina-apply ang ballistic kung saan ginamit tong baril na to at yung bala o yung basyo? Paano mo siya pag-aaralan? Saan mo lalagyan ng markings? When it comes naman sa fingerprint, paano mo masasabi na siya kunyari, kasi di ba pag crime scene na pag-aralan nyo, latent print siya, which is may crime. So, pag ito lang, nilagay mo lang fingerprint. Pero kung crime scene siya, yung makikita nyo yung fingerprint, itang tawag na latent print. So, ngayon, paano mo siya makukonsider na siya ay konsepto na, ito ba, sa criminal ba talaga yan? Okay? Kung dito lang, well, parang yun, ganyan lang. I-fingerprints natin siya. Pero di ba na pag-aralan nyo naman sa criminalistics yung ano ang kailangan gamitin para ma-preserve yung fingerprints, ano yung gagamitin, yung parang hindi nyo kumaasahan kasi dyan criminalistics. Okay? So, kumbaga,
Si criminalistic, instrument siya. Which is, siya ang siya ang kinakailangan para ma-detect ang crime. Dahil siya'y nag-aaral saan? Sa mga ebidensya at mga science para makuha ang mga, kumbaga para malaman kung sino gumawa ng krimen. At kapag tinanong na kayo, kung criminologist ang taong nag-aaral sa criminology, ano naman ang tawag guys sa tao na ang pinag-aaralan po ay ang mga science na may kinalaman how to detect the crime. Okay? So, ang tawag po natin dyan ay criminalist. So, medyo malinaw-linaw tayo. Kumbaga, pag pinag-aaralan criminalistics, ang tawag criminalist. Pag pinag-aaralan criminology, ang tawag criminologist. Kapag mahilig manghawak ng hita, ang tawag manyakis. So, anyway, so malinaw-linaw naman tayo dyan. So, at least hindi na po kayo nalilito dito. So, nature of criminology, which is, may keyword na naman tayong sand. Okay? Pansinin nyo guys, kung ang nakaredy ng pag-usapan natin ngayon, crimes, kasi pinag-aaralan natin criminology crimes, criminals, and society. Pero wala pa tayo dyan. Ang ini-introduce ko pa lang sa inyo, criminology. So, mahaba-habang pag-uusapan natin, guys, kasi ito yung basic. So, ano yung sinasabing nature ng criminology? Kabuuan ng criminology. Okay? Nandiyan ang tinatawag nating applied science. Kaya pala, hindi pa siya kino-considered na science. Bagkus siya ay applied science. Ibig sabihin, ang criminology daw ay gumagamit ng different science. Yun yung tinatawag nating instrumentation. Instrumentation. Diba? Photography. Paano mo ginagamit ang photography para para sa criminology? Okay? Diba kailangan natin guys ng photography kasi siya yung way para ma-preserve ang evidence. Okay? So, pagdating naman dito sa tinatawag nating social science, ano daw ibig sabihin? Crime is a social creation. Nakuha nyo dito? Si society ang nag-create. Ibig sabihin, kung may society, automatic, may crime. And it exists in society being a what? Social phenomenon. Nakukuha po yung social science. Okay? Kaya siya tinatawag na social science kasi ang pinagmulan pala ng krimen ay nag-e-exist na rin sa loob ng society. Pag sinabi naman nating dynamic, ang criminology daw ay sadyang nagbabago. Criminology changes as what? Social conditions changes. In short, pag ang society nagbago ng pamamaraan, sabihin dati, tingnan natin ang Pilipinas guys, sa Pilipinas pa lang, mula sa mahabang, di ba yung kay Maria Clara, hindi mo pwedeng makita ang siko o yung mga daliri niya o yung tuhod niya. But ngayon, nagti-TikTok na, naka-brat panty pa. Nakukuha yung konsent, nagbabago. So, bawat pagbabago nangyayari sa society, ganon din ang magiging approach nito sa criminology. Kaya sinasabing ang criminology based sa pag-aaral, nagbabago din siya. Okay? Then, it is nationalistics. Pag sinabi natin guys, nationalistics, the study of the crime must be in relation with the what? Existing criminal law within a territory or country. Hindi lang guys sa Pilipinas ina-applied ang criminology. Bagkus nagmula pa nga yan guys, di ba sa sinasabi natin England, Amerika, or sabi natin sa buong mundo. At ang pag-aaral guys ng criminology at ng crimes dito ay dapat may relationship saan? Sa criminal law ng isang bansa or ng isang territory. So, kung sa Pilipinas, anong konsepto ng batas ang meron tayo? Kung dito ka nag-commit ng crime, dito ka dapat itatrial.
Meron din naman mga bansa na pag sa kanila ka nag-commit ng crime, pero hindi ka naman nila kauri, kung saan bansa ka nagmula, itatapon ka. Kaya nga pinag-aaralan nyo yan guys, saan? Sa jurisprudence, yung tinatawag natin na English rules and French rules. Okay, pag sinabing English rules, ito yung konsepto na kung saan ka nag-commit ng crime. Kung halimbawa Pilipinas yan, ang rules ng Pilipinas, kahit ano pang lahi mo, doon ka itatrial sa Pilipinas. Kasi doon ka nag-commit ng crime. Based on territory, ang English rules. Pag French rules naman, nakafocus kasi siya saan, guys? Sa tao. So, kung halimbawa na French rule ang ibang bansa, at doon ka nag-commit ng crime, pero hindi naman yun ang nationality mo. Halimbawa, Pilipino ka. May halimbawa tayo na, di ako familiar guys sa mga bansa na French rule lang pinapatupad eh. Pero common, meron tayo guys yung mga English rule, halos karamihan sa mga bansa. Katulad guys ng nababalitaan nyo na mga Pinoy na nag-commit ng crime dun sa bansa na yon, tapos ang equivalent ng crime na kinumit nila ay death penalty. 'Di ba? Nakikipag-usap pa ang government natin dun sa mga bansa na meron sa kanila na kung pwede ba pakiusapan. Kaya lang di natin pwedeng pakiusapan, guys. Bakit? Doon rules nila yun eh. So dapat dito sa Pilipinas, dapat English rule may death penalty din. Para at least kung ibang lahi yan, kasi ibang lahi pag doon sila sa bansa natin, sa bansa nila tayo nag-commit, tapos death penalty, di ba? Walang awa-awa. Dapat ganito rin sa Pilipinas. Di parang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Okay, so ulitin ko. Pag English rules, territory. Kapag French rule, tao. Okay, so dahil Pilipinas, English rules tayo. So yun yung reason out guys, reasons kung bakit nationalistic yan. So, ano yung apat na nature ng criminology? Sand. Ano yung sand? Nandiyan ang social science, applied science, dynamic, and nationalistic. So, okay. At least, malinaw tayo guys dyan ha. Alam na natin na pag sinabing criminology, crimes, criminals, and society. So, wag susuko, wag pipikit, dahil tayo'y mahaba-haba pa pag-uusapan.